Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at hanggang sa ngayon ay self-partnered. Ako po si Red. Marahil isa ka sa naniniwalang ang pag-ibig parang inuman lang yan. Dadating ka rin sa punto na masasabi mong, pass mo na, hindi ko na kasi kaya eh. Opo, okay lang namang tumanggi kung talagang alam mong para rin naman sa iyong ikabubuti. Parang sa pagsusulat, ang payo nila, huwag mo daw masyadong diinan dahil sigurado hanggang sa susunod na pahina, magmamarka. Katulad din sa pagmamahal yan, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, sigurado madadala pa rin hanggang sa kasalukuyan. Pero hindi sa lahat ng oras applicable ang mga paghahambing na ito. May pagkakataon na kahit gaano kasaklap ang naging pagtatapos ng isang relasyon, sabihin nating may closure o wala, kailangan ninyong matutunang pakinggan ang bawat isa bago gumawa ng pinakahuling desisyon kung itutuloy pa o hanggang doon na lang talaga. Tiyak makakarelate ka na naman sa ating kwentuhan dito sa Red Diaries, Tagalog Love Stories, lalo sa mga nagmo-move on or yung mga gustong mag-start all over again. Tunghaya ng kwento ni Mia at Sander sa ikatlong kasaysayan ng pag-iibigan dito lamang sa Red Diaries. Sa bawat oras, ika'y naalala, subalit wala ka na sa aking tabi. Salamat sa masasayang alaala, pag-usapan natin dito sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries. Red Diaries. Magkakalahating oras na si Mia sa loob ng kanyang kwarto. Hindi siya makapagdesisyon kung alin sa mga damit na nakalatag sa kama ang kanyang susuotin. Kailangan niya kasing magpaganda. May pupuntahan kasi siyang reunion at tiyak na maraming lalaki ang naroroon. Ayaw pa naman niya yung magmumukha siyang pinaglipasan ng panahon. Umupo siya sa gilid ng kama nang biglang pumasok ang kapatid niyang si Mika. Lumapit ito ng bahagya sa kanya at nakiusisa sa mga dress na nasa kama. Sabi ni Mika, "Akala ko nakaalis ka na. Nandito ka pa rin pala." Mukhang hirap na hirap kang pumili ah. Sa tagal na hindi makapili si Mia, malapit na ngang matuyo ang kanyang buhok. Napatingin ang dalaga sa kapatid at halatang may naiisip na naman itong pang-asar sa kanya. "Di ba ate reunion yung pupuntahan mo? Yan ba yung mga kaklase mo nung high school?" Tanong ni Mika. "Oh, bakit?" Ngumiti na nakakaloko si Mika at tumabi sa kapatid sabay sabing, "Eddie, magkikita kayo ron ng ex mo." "Ano bang pangalan nun? Sander? Tama ba?" Panunukso ni Mika at agad naman itong kinontra ni Mia. "Para kang tanga. Ang tagal-tagal na nun no. Saka naka-move on na ako sa kanya. Ano naman kung pumunta siya dun? Di pumunta siya. Hindi naman siya yung pupuntahan ko ron eh. Miss na miss ko na yung mga high school friends ko. Sila yung pakay ko dun." Naiinis na sabi ni Mia. Umalakhak ng tawa ang kapatid niya. Halatang gusto lang siya nitong bisitin. Nagsisisi siya na nagpatagal pa siya sa kwarto at naabutan pa kasit na asar tuloy siya ni Mika. "Sabi na eh, ganyan yung magiging reaction mo. Halata ka ate. Hanggang ngayon apektado ka pa rin. Ay, malay mo, manahimik ka nga." Pasigaw na pamumutol ni Mia sa kapatid na tawa lang ng tawa. Dugtong pa niya, "Wala akong time sa ganyan-ganyan ha. Tingnan mo nga hindi ako makapili ng susuotin. Ano kaya tulungan mo na lang ako kaysa kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo dyan." Kinuha ni Mika ang black dress na may kaunting design sa strap. Itinaas niya iyon sa ere at sandaling pinasadahan ng katawan ng nakatatandang kapatid. "Eto mas bagay sa iyo tong black ate." "Talaga ba?"
pagdududa ni Mia. Oo ate, alam mo bang sabi nila mas nakakaakit daw sa babae ang black kesa sa red? Eh malay mo, pag sinuot mo to, ay pagbalik mo dito taken ka na. Sa inis ay inagaw ni Mia ang dress. Hinila niya si Mika palabas ng kanyang silid, sabay sara ng pinto ng napakalakas. Naririnig niya pa rin ang kapatid sa labas na isinisigaw ang pangalan ng kanyang ex, si Sander. Matagal naman nang nakamove on ang dalaga sa lalaki. 5 taon na rin ang nakalilipas. Bale wala na lang sa kanya si Sander at iyon ang base sa kanya. Binalikan ng dalaga ang black dress na sinasabi ni Mika. Sa kabilang banday maganda rin naman talaga yung taste ng kapatid niya sa mga kasuotan. Iyon din kasi ang gusto niyang suotin. Hindi para mang-akit na gaya ng sinasabi ni Mika, kundi para mas lumitaw pa ang korte ng katawan niya. Fitted kasi iyon sa kanya. Gusto niya na isa siya sa mangingibabaw sa dadaluhan niyang okasyon. 7:00 ng gabi nang makaalis na rin sa bahay si Mia. May kinontak siyang kotse at iyon ang nagdala sa kanya sa venue. Sa Quezon City ang bar na nakalagay sa invitation card. Mayaman ang kaklase niya na mismong nag-organize ng event. Kaya sa labas pa lang, masasabi na ni Mia na bongga talaga ang reunion nilang iyon. Lumingon-lingon siya sa paligid at ganoon na lang ang kanyang pagkamangha lalo't nakita niyang ang daming nakaparadang mamahaling kotse sa labas. Tanong ni Mia sa bouncer na nakatayo sa gilid. Excuse me, Jack's event? Yes ma'am. Do you have your invitation card? Nilabas agad ni Mia ang invitation card sa kanyang sling bag. Pagkatapos niyang ipakita iyon sa bouncer ay pinapasok na rin siya. Matapos magpasalamat rito ay pumasok na rin ang tuluyan ng dalaga. Sa bukana pa lang ay rinig na niya ang tugtugan. Hindi pa naman nagsisimula ang event pero may mga nagkakasiyahan na sa dance floor. Sinuyod niya rin ng tingin ang buong paligid. Hindi niya mahanap ng tingin ang mga dati niyang ka-close na kaklase. Kaya minabuti na lang niya na maupo sa bakanting upuan at pagkatapos ay may lumapit sa kanyang lalaki at nag-alok ng alak. Tinanggihan muna niya iyon. Mag-isa lang siyang nanonood sa mga nagsasayawan sa gitna. Ilang sandali lang ay may lumapit na naman sa kanyang lalaki. Hindi niya ito mamukhaan noong una pero nang mas lawakan niya ang paningin, agad siyang nailang nang malaman niyang si Sander ito. Ang kanyang ex na bigla na lang nawala noon. Sa madalit sabi ay wala silang closure ng lalaking ito. 5 years ago, 4th year high school sila noon. Biglang huminto sa pag-aaral ang binata. Matapos noon ay hindi na ito pumasok. Ilang beses sinubukan ni Mia na kausapin si Sander pero umiiwas ito hanggang sa tuluyan na nga itong mawala. Ang sabi ng mga kamag-anak ay sumama raw sa Canada. Hindi na rin sila nagkaroon pa ng pag-uusap matapos noon. Aminado naman ang dalaga na labis siyang nasaktan pero hindi niya rin alam kung bakit ang bilis niyang makamove on. Wala naman siyang ibang minahal pa mula noon. Hindi na rin kasi siya nag-boyfriend matapos ang nangyaring yun. Mia Jessa Orozco? Pasigaw na tanong ng binata dahil sa lakas ng tugtog. Tumangulang si Mia dahil hindi niya alam kung paano siya magre-react. Nakita ng dalaga ang ngiti sa mukha ni Sander. Sa loob-loob ni Mia, nakaramdam siya ng kaunting inis. Kaunti lang naman. Sa kanyang sarili ay ibinubulong niya. Pangiti-ngiti pa tong gagong to. Akala mo walang kasalanan? At hindi iyon narinig ng kausap dahil maingay talaga sa loob. Kung kaya't, ano? Wala. Nice to meet you again. Sabi na lang ng dalaga. Bahagyang lumapit si Sander para mas marinig siya ni Mia. Pwede ba tayo mag-usap sa labas? Gina kahit sandali lang oh. Dahil hindi pa handa si Mia para pag-usapan ang nakaraan, mas minabuti na lang muna niyang umalis. Nagpaalam na lamang siya na kunwari magsi-CR lang. Nagmadali siyang maglakad
at nagtanong kung saan ang banyo. Pagpunta niya roon ay agad siyang humarap sa salamin. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Madalas niyang sinasabi na naka-move on na siya pero ngayon parang apektado pa rin siya dahil sa kanilang pagkikita. Wala naman siyang nararamdaman na kilig. Sa katunayan ay puro inis at pagkairita ang nararamdaman niya ng sandaling yun. Nang makita nga niya ang mukha ni Sander, nakita niya yung nakaraan niya kung paano siya nagpakatanga, kung paano siya naghintay sa wala. Paglabas niya sa CR ay laking gulat niya dahil nasa labas na pala si Sander. Nakasandal sa pader at halatang hinihintay siya. "Mia, let's talk," sabi ni Sander at akmang hahawakan niya si Mia sa braso pero dumistansya ito. "Wait lang ha, chill ka lang dyan, okay? Ang tagal mong nawala nang walang pasabi tapos kung makalapit ka parang high school pa rin ha. Sorry na sa nagawa ko. Pero baka pwede mo naman pakinggan muna yung paliwanag ko." "No, nandito ako for my friends at para magsaya. Wala akong time pag-usapan yan eh. Kaya sorry. Maybe sa susunod na lang. Kaya please, leave me alone. Hayaan mo akong enjoyin tong event na to, okay?" Inis na sabi ng dalaga. Napabuntong hininga na lang si Sander. Batid ng binata na mas lalo lang siyang kaiinisan ni Mia kung magpupumilit pa siya. Padabog na naglakad palayo si Mia at sakto namang nakita agad na kararating lang din ng mga dati niyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang oras, hindi na mabilang ni Mia kung ilang shot glass na ba ang naabot niya. Hilong-hilo na siya pero pinipilit pa rin niyang makatayo. Inaalalayan na nga siya ng iba nilang kasamang lalaki. Yung mga kaibigan niya naman, mga nagsiuwian na dahil lasing na rin. "Kaya ko pa! Kaya ko pa!" Galit at utal-utal na sabi ni Mia sa mga kalalakihang kasama niya sa table. Malabo na ang paningin niya sa katunayan ni hindi na nga din niya mamukhaan ang mga kinakausap niya. Nang subukan niya ulit tumayo ay muntikan pa siyang matumba. Mabuti na lang ay may nakasalo sa kanya. Sabi ng lalaki, "Ako na maghahatid sa kanya." Pamilyar ang boses na iyon pero hindi niya talaga makilala sa muka. Napapapikit na rin siya. Maya-maya pa, naramdaman na lang ng dalaga na binuhat siya ng lalaki. Namalayan na lang din niya na nasa loob na pala siya ng sasakyan. Nang makaupo sa front seat katabi ng lalaki, hindi pa rin matahimik ang bibig ng dalaga. "Sino ka ba? Oy, sino ka? Bakit malabo yung mukha mo ha? Naghahangi yung mukha mo. Naglalag mukha mo, hoy." Sabi ni Mia sa lasing na tinig. Hindi tuloy mapigilan ng lalaki na matawa. "Dadalhin kita sa langit." Pagbibiro ng lalaki. "Gago ka ba? Gusto ko bang mabuhay, no? Ako na nga dyan. Ako na. Mababangga pa tayo, hindi ka marunong eh. Langit, langit, langit your face. Hallelujah." Dagdag pa ng dalaga. Tawa ng tawa ang lalaki sa kanya. Nakikipag-agawan pa ito ng manibela sa kanya at nang makatulog na nga si Mia ay saka lang pinaandar ng lalaki ang sasakyan. Wala nang kaalam-alamang dalaga sa mga nangyari. Basta nang magising siya ay himalang nasa loob na siya ng kanyang sariling kwarto. Tumutunog na rin ang alarm clock niya. Pagtingin niya sa oras ay 7:00 na ng umaga. Sa normal na araw ay oras na ng pagligo niya iyon. Walang gana siyang bumangon sa kama, nakapikit at kumakamot sa magulo nitong buhok. Maya-maya pa ay pumasok ang kuya niya, si Vincent. "Oy Mia, mahiya ka naman. Hinatid ka na nga, sinukahan mo pa yung sasakyan. Tsura mo, para kang bruha. Umbaba ka na dyan at mag-aalmusal na." Inis na sabi ng kuya niya. Nakaalis na ang kuya niya nang dumilat siya.
Alam niyang hindi pa naginip ang kanyang narinig. Tuwing umaga kasi, laging si Vincent ang gumigising sa kanya para kumain. Nagmuni-muni muna ng 5 minuto ang dalaga at pagkatapos ay napagdesisyonan niya ng bumaba nang hindi man lang nagsusuklay. Pagdating niya sa dining area nila, may napansin siyang tao na hindi parte ng pamilya nila. Nagtaka siya kung paanong nasa bahay nila si Sander. Ang lalaking ayaw na ayaw niyang makita. Nanlaki tuloy ang mga mata ng dalaga. Napahinto naman sa pagkain ang lahat. Nang tingnan ni Mia ang kanyang tatay at nanay ay napapailing ito. Tila ba nahihiya. Nang idako niya naman ang tingin kay Vincent ay nakasimangot ito. Si Mika naman ay nangingiti na parang ewan. Biglang natauhan na sabi ni Mia, "Bakit ka nandito?" Pero si Vincent ang sumagot, "Siya lang naman yung naghatid sa'yo kasi lasing na lasing ka kagabi. Tapos sinukahan mo pa daw yung kotse niya. Ako tuloy yung naglinis. By the way, thank you ha." Sarkastikong sabi ng kuya ni Mia. Muling binalikan ni Mia sa isip ang lahat. Wala talaga siyang maalala na si Sander pala ang kasama niya sa kotse kagabi. "Ate, ayos ka lang. Mukha kang manananggal sa buhok mo." Pang-aasar ni Mika habang si Sander ay nangingiti lang sa isang sulok. Napatakbo pabalik ng kwarto si Mia. Pagharap niya sa salamin, maging siya ay nahiya at nagulat din. Napakapangit niya ng umagang iyon. Teka, ano naman pakialam ko kung nandito siya? Tsaka, bakit nga pala ako mahihiya? Hello? Dito kaya ako nakatira? Naglakas loob na lang ang dalaga. Kumain siya kasama ang lahat. Wala nga siyang kinikibo kahit sino at kahit pa nakikita niya na parang close na agad ang magulang niya kay Sander. Pagdating ng tanghali ay umalis na ang mga magulang ni Mia. Ang kuya naman niya ay papasok na rin sa trabaho at siya lang naman ang tambay sa bahay dahil tamad pang maghanap ng trabaho. Nakagraduate lang kasi. Si Mika naman pumapasok din kaya ang naiiwan talaga ay siya lang. Buong akala ni Mia ay nakaalis na rin si Sander. Paglabas niya ng main door, nakita niya ang binata na pinaliliguan ang kotse niya. Inis siyang lumapit doon at pagkatapos ay, "Wow ha, hindi na nahiya. Dito pa talaga nag-car wash. Hoy, anong oras ka ba uuwi?" Napangisi naman si Sander. Kung meron mang dapat mahiya, ikaw yun. Iinom-inom ka naman kasi, di mo naman pala kaya. At saka sino ba naman nagsabi na ihatid mo ako? Kailangan pa bang sabihin yun? Alangan namang hayaan kitang gumapang pauwi. Hindi ka na obligado sa akin. Wala ka nang dapat ipag-alala. At saka kung pwede ba, sana naman hinayaan mo na lang ako nung gabing yun. Ay nako, magtigil ka nga, Mia Jessa Orozco. Alam ko naman na deep inside nagpapasalamat ka sa akin. Nagpakita lang ng pilit na tawa ang lalaki. Hindi tuloy nakaimik ang dalaga. Alam mo Mia, kung ayaw mo na sa akin hindi naman kita pipilitin. Pero sana naman, pakinggan mo naman yung paliwanag ko. Biglang sumeryoso ang paligid. Ramdam ng dalaga na kakaiba ang boses ni Sander. Parang may lungkot na hindi niya matukoy. Aalis na sana si Mia dahil ayaw niya talagang pag-usapan iyon pero napahinto siya sa sinabi ni Sander. "Nakulong ako." Napatigil tuloy si Mia. Dahan-dahan siyang humarap muli sa binata. "Do you remember the day na sinabi ko sa'yo na there's a group of gangster na binubuli ako? Iyon din yung araw na nakulong ako. Sinubukan kong lumaban sa kanila pero sa kasamaang palad, nabugbog ko yung isa sa kanila. Hindi ko naman alam na konsehal pala yung tatay nun. Ginawa nila yung lahat para mapakulong ako.
Walang nagawa yung pamilya ko dahil alam mo rin naman kung gaano kami naghihirap nun. Itinaas ni Sander ang kanyang sleeve. Pinakita niya ang isang marka doon na base sa binata ay marka ng isang preso. Itong marka na to. Araw-araw tong ipinapaalala sa akin na nanggaling ako sa impyerno. Pero alam mo ba, sa tuwing iniisip kita, hindi ako nawalan ng pag-asa na makakalaya ako isang araw, na makikita ulit kita. Kaya ako nandito kasi gusto kong bumawi dahil iniwan lang kita ng hindi nagsasabi. Hindi na namalaya ni Mia na tumutulo na pala ang luha niya. Kapag naiisip niya ang hirap na pinagdaanan ni Sander sa murang edad, ay parang may kumukurot sa puso niya. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mo akong mabaliw sa kakaisip sa loob ng 5 taon? Dahil ayokong madamay ka. Nag-decide ako na sabihin sa'yo kapag natapos na yung kaso ko. At gusto ko kapag bumalik ako sa'yo, nakabangon na ulit ako. Lumapit si Sander sa dalaga. Pinunasan nito ang luha sa ilalim ng mata nito. Sorry kung iniwan kita. Sorry kung naghintay ka. Pero Mia, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Ikaw yung dahilan kung bakit lumaban ako sa buhay. Kaya sana, hayaan mo maging parte ulit ako ng buhay mo. Hinawakan ni Sander ang kamay ng dalaga. Umiling-iling lamang si Mia. Sa katunayan, hindi niya alam ang sasabihin ng mga pagkakataong iyon. Masyado pa siyang nabibigla sa lahat ng kanyang nalaman. Kung kaya't, Sander, please, pwedeng hayaan mo muna ako makahinga? Okay. Sige. Sagot ng binata. So anong gagawin mo? Ano ba yan? Tanong ni Mia nang mapansin na nakahawak sa magkabilang balikat niya ang binata. Inhale. Exhale. Sabi ni Sander. Ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Pagkatapos ay tinulak ni Mia si Sander at saka umalis. Napakamot na lang sa ulo si Sander, pero sa loob-loob niya ay muli na naman siyang nasaktan. Bumalik lahat ng pangit na nangyari sa buhay niya at kung meron mang maganda, iyon ay ang muli nilang pagkikita ni Mia. Makalipas ang halos 1 linggo, hindi pumapalya sa kakadalaw si Sander sa bahay nila. Ngayon ay nasa kung saan ang dalaga para sana makapag-isip. Mula nang malaman niya ang nangyari kay Sander, sinubukan niya magtanong sa mga kamag-anak nito. At doon nga'y nakumpirma niya na totoo nga ang lahat. Nagsinungaling sila na kunwari ay nagpunta ng Canada si Sander. Iyon din kasi ang kabilin-bilinan ng binata. Hindi tuloy malaman ni Mia ngayon kung anong gagawin niya. Kung may nararamdaman pa ba siya sa binata. Aminado naman siya na sobrang apektado siya na kahit 1% ay hinangad niya rin na mabalik ang lahat. Pero ngayon, hindi niya alam kung papaano mabubura yung sakit sa mahabang panahon na naghintay siya. Kasi habang nasasaktan siya, ay hindi niya magawang isipin na pwede pa nga. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng text message mula kay Sander at ang sabi nun, Season Park, 7 p.m. Sander. Bigla niyang naalala ang lugar na yun. Doon sila noon madalas magkita pagkatapos ng klase. Huminga ng malalim ang dalaga. Napag-isip-isip niya na siguro ito na ang tamang panahon para kausapin niya ng maayos si Sander. Dahil kung tutuusin, wala namang ginawang masama ang binata sa kanya. Ang lahat ng nangyari ay hindi rin nila kontrolado. Bumiyahe ang dalaga patungo sa kanilang tagpuan. Pagdating niya ay maganda pa rin ang parke. Mas gumanda pa nga dahil sa mga nagkikislapang mga Christmas light.
marami pa rin mga tao na namamasyal doon. Naglakad pa ng kaunti si Mia. Hinanap niya ang usual spot nila noon ni Sander. Malayo pa lang ay natanaw na niya ang binata at nakita niyang hawak nito ang cellphone at tila galit na galit sa nilalaro. Nang mapansin siya ni Sander, mabilis na pinasok nito sa bulsa ang cellphone. "Tapusin mo muna. Baka rank game yan eh." Seryosong sabi ni Mia. Umupo siya sa gilid ni Sander na sandaling natameme. "Bakit ka nagpunta?" Utal na tanong ng binata. Napairap naman si Mia. "Lutang ka ba? Eh di ba't pinapapunta mo ko?" Masungit nitong sagot. "I mean, ayaw mo kong kausap, di ba? But you're here now." "I'm here because I want to talk to you." Mariing wika ng dalaga sa kanya na ikinangiti ni Sander. Napangiti rin si Mia. "I'm sorry kung iniwasan kita. Pero sana naiintindihan mo. Oo, nauunawaan naman kita." Pamumutol na wika ni Sander. "Teka, nagsasalita pa ako eh." Inis namang sabi ni Mia. Agad tuloy na patahimik si Sander. Tumagal ng halos 5 minuto bago tuluyang nagsalita ulit si Mia. Bigla kasing naging seryoso ang reaksyon nito. "Sander, hindi ko kasi alam kung handa na ba ako ulit. Hindi ko alam kung kaya pa kitang mahalin ulit. Pero may parte ng pagkatao ko na ayaw kitang mawala eh. Parang gusto kong turuan mo kung mahalin ka ulit. Pero natatakot ako. Yung takot na baka mamaya bigla ka na namang mapaaway kasi iiwan mo na naman ako." Napabuntong hininga si Sander. Nagpatuloy si Mia. "Inaamin ko na nung dumating ulit, naramdaman ko na mahalaga ka pa rin sa akin. Pero sa haba ng panahon na nawala ka, hindi ko na alam kung may pagmamahal pa rin ako sa'yo. Ang alam ko lang, alam mo yung gusto kitang ikip. Gusto ko magsimula ulit." Matapos sabihin iyon ni Mia ay parang bata na nangislap ang mata ni Sander. Tanong tuloy niya sa dalaga. "Paanong magsimula ulit? Kung ano yung dati? Alam mo yung kung saan nagsimula ang lahat?" Sagot ng dalaga. Tanong ulit sa kanya ni Sander. "Dati? Ang alin?" "Ay kainis. Bakit ba ang slow mo? Ang sinasabi ko lang naman, diligawan mo ko ulit. Tapos syempre, magpapa-hard to get na ako kasi dati sinagot kita agad, di ba? Ang kapal pati ng mukha mo. Parang ako pa yata yung nanligaw sa'yo nun. Tapos mag-date, kumain sa labas, tapos mamasyal. Ganun magsimula." Ay naku, gigil mo ako. Iritabling wika ng dalaga. Napatigil sila nang mapatingin sa kanila ang mga taong nagdadaan. Maging si Mia ay nahiya rin. Tumayo si Mia at aalis na sana pero hinabol siya ni Sander. "Mia, I love you," sabi ng binata sabay yakap sa dalaga. "Akala mo mag-I love you to ako? Manigas ka no? Paghirapan mo." "Oh sige ba, hinahamon mo ko ah." "Bahala ka." Naglakad na si Mia at sinundan naman siya ulit ni Sander. Magmula noon ay nagsimula ulit na manligaw ang binata. Mahirap pero kinakaya niya. Handa siyang paghirapan ng lahat, maibalik lang ang dati nilang pagmamahalan. Mahal naman nila ang isa't isa. Kailangan lang talaga nilang subukin ang mga sarili nila bago pumasok ulit sa isang relasyon. Nakabalik ang nakaraan, ibabalik
Tunay ngang madali mong itago ang katotohanan na kadalas ay magpaparealize din naman sa iyo kalaunan na ang niloloko mo pala ay walang iba kundi ang iyong sarili. Tunay namang madaling kalimutan yung tao pero hindi ang nararamdaman. Sa pag-ibig nga daw, hindi mahalaga ang nakaraan kundi ang kasalukuyan. Mas matimbang ang karanasan kesa sa sakit na pinagdaanan. Ang tanging magpapatatag dito ay walang iba kundi ang kapatawaran at hindi ang pagsumbat sa kasalanan. Take it from us dito po sa Red Diaries YouTube channel. Kung talagang para sa iyo ang isang tao, mawala man siya sa iyo ng napakahabang panahon, makikita at makikita pa rin kayo kapag ang tadhana naglaro muli. Pero sa pagkakataong ito, itinama na ang mali at itinakda ng pwede na ang hindi dapat noong una. Maraming salamat sa pakikinig ng ikatlong kasaysayan ng pag-iibigan. Ito pa rin po ay sa panulat ng ating kaibigan na si Delonex Trejia 15, ang Way Back into Love. Hanggang sa susunod, Team Ay! Ako po si Red. At syempre, ito ang Red Diaries. Sa bawat oras, ika'y naalala, subalit wala ka na sa aking tabi. Salamat sa masasayang alaala, pag-usapan natin dito sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries. Red Diaries, sa Red Diaries.